Pinoy Love Story Series. Pauwi na si Elisa ng tanghaling iyon galing sa isang business meeting. Masaya siya ngayon dahil na-close niya ang deal nila ni Mr. Z. Malapit na siya sa intersection nang biglang may papalabas na kotse roon. Napaka niya bigla ang preno na dahilan para sumadsad siya. Salamat sa seatbelt na suot niya dahil hindi siya nasubsob sa dashboard. Nagpupuyo siya sa galit na lumabas siya ng kinalulunan ng sports car at tinungo ang kotse saka kumatok sa windshield nito. "Hey! Lumabas ka riyan!" Inis niyang sigaw habang kinakatok pa rin ang windshield ng kotse. Sino ang hindi maiinis? Muntik na siyang madisgrasya. Lumayo siya ng bahagya nang bumukas ang pintuan ng kotse at lumabas mula roon ang isang lalaki. Napalunok siya nang makita kung gaano kagwapo ang lalaki. Matangkad at may kayumangging balat. Idagdag pa ang makakapal nitong kilay at manipis na labi na mas dumagdag sa kagwapuhan nito. Itinaas niya ang kilay. "Say sorry." Maldita niyang utos sa lalaki. Aba, dapat lang na humingi ito ng tawad sa kanya dahil muntik na siyang madisgrasya. Nagsalubong ang makakapal na kilay ng lalaki. "Say sorry? For what?" Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nilingon din ito ang sports car. "Wala namang nangyari sa iyo at hindi naman nagasgasan ng iyong sasakyan." Tugon nito. Mas lalong uminit ang ulo niya sa tugon ng lalaki. Wala man nangyari masama sa kanya, pero dapat humingi pa rin ito ng tawad sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. "Muntik nang may mangyaring masama sa akin tapos hindi ka hihingi ng sorry? Bakit? Kabawasan ba yun sa pagkalalaki mo? O baka naman bading ka?" Tudyo niyang tanong dito. Gusto niyang asarin ito dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. "Bakla pala ha." Anito at kinabig siya palapit sa katawan nito at siniil ng halik sa labi. Mabilis ang mga pangyayari kaya hindi siya nakatutol. Napako siya sa kinatatayuan ng putulin na nito ang halik. "Next time isipin mo ang mga sinasabi mo." Nahalikan ka tuloy ng wala sa oras. Tudyo ng lalaki sa kanya at dali-daling nagtungo sa kotse nito at pinausad iyon palayo. Nang makabawi siya ay agad niyang ipinalibot ang tingin sa kalsada. Ang iba ay napapatingin sa kanya. "Napaka-antipatiko talaga, mayabang." Sigaw niya habang tikob ang bibig at kuyom ang kamao dahil sa galit. Padaskol siyang pumasok sa loob ng sports car at pinausad iyon pa uwi sa kanila. "Masarap din pala ang halik ng lalaking yun. Yun nga lang, hindi na kami ulit magkikita." Bulong niya sa sarili. Mas mabuti na rin iyon dahil ayaw niya nang makita pang muli ito pero may bahagi ng isip niya ang tumututol sa ideyang iyon. Nang gabing iyon ay sabay na nagsalo-salo sa hapagkainan si Elisa at ang kanyang ama. Namatay ang kanyang ina nang ipinanganak siya at ang kanyang ama ang nagsilbing ina niya. Hinihiwa niya ang karne na nasa kanyang plato nang magsalita ang kanyang ama. "May ipapakilala ko sa iyo anak. Nag-iisang anak ng isa sa mga business partner ko na si Mr. Clavier. Bukas ko siya." Pinutol na ni Elisa ang iba pang sasabihin ng kanyang ama. "Dad, alam mo namang ayoko sa lahat ang inirereto ako." Aniya sa naiinis na boses. Minsan na kasi siyang ipinakilala ng kanyang ama sa anak ng kanyang kasosyo sa negosyo. My gosh! Magdidikit pa lang sila, nandidiri na siya. Ang lakas ng putok sa kilikili, mayaman naman ang lalaki o sadyang hindi lang conscious sa sarili. "Ipapakilala lang kita sa kanya anak." Anang kanyang ama. Wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa gusto ng kanyang ama para hindi na humaba pa ang usapan. Hindi maiwasang mapaisip ni Shane kung sino ang babaeng ipapakilala sa kanya ng kanyang ama habang nakaharap sa salamin at inaayos ang kurbata. Anak na babae ito ng business partner ng kanyang ama. Hayst, kung kani-kanino ako nirereto ni Dad. Bulong niya sa sarili at napabuntong hininga. Nang matapos sa ginagawa, lumabas na siya ng silid at nagtungo sa salas kung saan nadatnan niya ang kanyang ama na nagbabasa ng magazine. Bumaling sa kanya si Charles saka tumayo. "Tara na anak, on the way na raw si Mr. Marquez." Uwi ka ng kanyang ama na nauna nang naglakad. Walang nagawa si Shane kundi ang sumunod sa ama. Tutol man siya pero wala siyang magawa.
Nasa poder pa siya ng kanyang ama kaya dapat lamang siyang sumunod sa mga utos nito. Sa bagay, ipapakilala lang naman siya. Nang marating nila ang Gugis restaurant at maipark niya ang mamahaling sedan sa parking area, ay lumabas na sila ng kanyang ama at tinungo ang entrance ng restaurant. Binati sila ng crew pagpasok nila. Mr. Clavier. Mahinang sigaw ng isang lalaki na sa tansya ni Shane ay nasa edad 57. Sandali. May pagkakahawig sila ng babaeng hinalikan niya sa gitna ng daan 2 araw na ang nakakaraan. O baka naman namamalik na lamang siya. Mr. Marquez, nice to meet you again. Bati ng kanyang ama sa matandang lalaki na nilapitan ito sa inuukupang mesa di kalayuan sa entrance. Binalingan siya ng kanyang ama. Shane? Tawag nito sa kanya. Lumapit naman siya at nagpakilala kay Mr. Marquez at nakipagkamay rito. Saan ang dalaga mo? Tanong ng kanyang ama. Nasa comfort room. Hintayin lang natin saglit. Tugon ni Mr. Marquez at inilahad ang kamay sa upuan. Upo muna tayo. Paanyaya ni Mr. Marquez sa kanila na ginawa naman nila. Nag-usap ang dalawa patungkol sa negosyo. Ilang minuto ang hinintay nila hanggang sa nakita niya ang babae na nakaengkwentro niya sa kalsada at patungo sa mesa ang inuukupan nila. Napakunot ang noo nang makita siya. Oh, kaya na pala si Eliza. Bulalas ni Mr. Marquez. Kitang-kita niya ang pagtalim ng mga mata nito na nakatitig sa kanya. Galit ba ito? Ang ganda pala ng anak mo, Mr. Marquez. Puri ng kanyang ama sa dalaga. Nang mga sandaling iyon, nakatuon lamang ang atensyon niya sa dalaga na naglalakad palapit sa kanila. Hindi maipagkakaila ang gandang taglay nito. Dad, ani ni Eliza nang makalapit ito sa kanila. Nawala na rin ang matalim nitong titig sa kanya at napalitan iyon ng maamong mukha. Hello po, Mr. Clavier. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Magiliw na sabi ni Eliza sa kanyang ama. Ikinagagalak din kitang makilala, Miss Eliza Marquez. Magiliw ding tugon ng kanyang ama. Tiningnan siya ng kanyang ama at binigyan ng makahulugang tingin. Tumayo na siya sa kainilahad ang kamay sa dalaga. Hello, Shane Clavier nga pala. Nice to meet you, Miss Marquez. Pinakatitigan lamang ni Eliza ang kanyang kamay. Hindi ako magiging mabait dahil narito ang iyong ama. Pasensya na pero hindi ko ikinagagalak na makilala ka. Anito habang matalim ang tingin na nakatitig sa kanya. Napatanga siya sa ipinakitang ugali ng dalaga sa harap ng kanilang ama. Eliza, be nice. Maotoridad na sabi ni Mr. Marquez. Dad, hiki. Bago pa man masabi ni Eliza ang bagay na iyon, ay dali-dali niyang tinakpan ang bibig nito. Mabuti na lang medyo malapit siya rito. Aksidente po kasi na muntik na makabanggaan ang sasakyan namin noong nakaraang araw. At hindi ko po sinasadya na masabihan siya ng hindi maganda. Paliwanag niya habang nakataki pa rin sa palad niya ang bibig ni Eliza na pilit na kumakawala. Tinanggalan ni Shane ang kamay sa bibig ni Eliza kaya nakatanggap siya ng masamang tingin rito. Iyon pala ang dahilan. Pasensya ka na iya sa inasal ni Shane. Hinging paumanhin ang kanyang ama. Pilit nang ngumiti si Eliza sa kanyang ama. Ayos lang po, Mr. Clavier. Tugon nito. Tumayo si Eliza. Please, excuse me. Anito at nagmamadaling nagtungo sa comfort room. Ilang sandali lamang ay nagpaalam sa Shane sa dalawa at nagtungo sa comfort room. Mukhang hindi na tayo mahihirapan sa dalawa, Wilbert. Ani ni Charles na may matagumpay na ngiti sa labi habang tinitingnan si Shane na naglalakad patungo sa comfort room. Kaya nga ngayon pa lang ay hindi na ako makapaghintay na magiging balae ka. Ani ni Wilbert. Natawa sila pareho hanggang sa napunta sa negosyo ang usapan nila. Nang makarating si Eliza sa comfort room, humarap siya sa salamin at pinakatitigan ng sarili. Bakit sa dinami-dami na lalaki na ipapakilala sa kanya ng kanyang ama ay ang lalaking iyon pa? Nakakainis at nagsinungaling pa siya. Pwisit talaga. Napaka-antipatiko. Aniya at huminga ng malalim saka pinakalma ang sarili bago nagpa siyang lumabas ng CR. Kung pwede nga lang umalis na ay ginawa na niya pero nakakahiya naman kay Mr. Clavier. Wala ka bang GMRC? Muntik niyang atakihin sa dibdib si Eliza dahil sa gulat nang may magsalita sa gilid niya. Tiningnan niya ang nagsalita. Walang iba kundi si Shane, ang antipatikong lalaki na nagnakaw ng halik sa kanya. At anong ginagawa mo rito? Nakataas ang kilay niyang tanong.
Naglakad palapit sa kanya ang binata na may ngisi sa mga labi. So, ayaw mo ako makilala? Nakataas ang sulok ng labi nitong tanong. Nagtapang-tapangan siya kahit na kahiblan na lang ang layo nila sa isa't isa. Sino ba naman ang gustong makilala ang kagaya mo? Antipatiko, mayabang. Sigaw niya rito. Mabuti na lang at silang dalawa lang ang naroon. Kapag may makakakita sa kanila, iisipin na para silang magkasintahan na may hindi pagkakaunawaan. Nanindig ang balahibo niya nang ilapit nito ang labi sa kanyang tenga. Palalampasin ko to, Miss Marquez. Tandaan mo to. Sisiguraduhin ko na magkakagusto ka rin sa akin. Kumpiyansang wika nito sa lumayo sa kanya at umalis na sa kanyang harapan. Doon lang kumalma ang naghuhurumentado niyang puso pagkaalis ng lalaki. Napakayabang talaga. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Inis niyang sabi sa sarili at nagtungo na rin sa mesa nila. Basta kapag may time ka, iho, pwede kang bumisita sa opisina para makakwentuhan kita. Wika ng ama ni Eliza kay Shane nang matapos silang kumain. Sure po, Mr. Marquez. Tugon ni Shane at binalingan siya. Inirapan niya ito at nag-iwas ng tingin. Naku, madami akong ikukwento sa'yo, iho. Masiglang wika ng kanyang ama. Nagpatuloy ang usapan ng tatlo. Paminsan-minsan ay tinatanong siya ni Mr. Clavier. Natapos ang araw na iyon at pakiramdam niya, sira na ang araw niya dahil kay Shane. Mag-aalas 11 na ng umagang iyon at patapos na si Eliza sa pagre-review ng mga dokumento na nasa kanyang mesa nang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at pumasok ang sekretarya niya na si Monette. Ma'am, nandito po si Sir Wilbert po. Pagbibigay alam nito sa kanya. Ano naman kaya ang sadya ni Dad? Okay. Tugon niya at muling ibinalik ang tingin sa mga dokumentong hawak. Napakunot noo siya nang marinig na may isa pang hiyabag. Nagtaas siya ng tingin at nakita ang kanyang ama kasama si Shane. Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat na naging dahilan para mapatayo siya. Dad, bakit kasama mo siya? Inis niyang tanong sa kanyang ama sa kabinalingan ang lalaki na may masuyong ngiti sa labi. Inirapan niya ito. Alam naman niyang aasarin lang siya ng binata kaya ito naroon. Ipinagpaalam kanya sa akin, anak, na kung pwede ka daw ba niyang makasabay sa lunch. Uwi ka na kanyang ama. Pwede ba? Tanong nito at itinaas pa ang hawak na paper bag na marahil ay pagkain ang laman niyon. Binigyan niya ng masamang tingin ang binata. Ginamit pa talaga nito ang ama niya para sirain ang araw niya. Paano kung ayoko? Pwede ba? Kung sisirain mo lang ang araw ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. Pagsusungit niya habang nakataas pa ang kilay, hindi alintana na naroon ang kanyang ama. Eliza! Matigas at maotoridad na bigkas ng kanyang ama. Napakagatlabi siya. Kung ganoon na ang termino ng kanyang ama, alam niyang galit na ito. Sorry, Dad. Hingin paumanhin niya. Say sorry to him, Eliza. Matigas nitong sabi at binalingan si Shane. No. Hindi ako hihingi ng sorry, Dad. Pinal niyang sabi. Buntong hininga ang kanyang ama na wari sumusuko na sa kamalditahan niya. Pasensya ka na sa inasal ng anak ko. Hinging paumanhin ang kanyang ama kay Shane. Ngumiti si Shane na naging dahilan para mapatitig siya. Mas nadagdagan ang kagwapuhang taglay ng binata dahil sa pagngiti nito. Sinita niya agad ang sarili. Bakit ba niya pinupuri ang kumag na ito? Okay lang po, Tito. Naiintindihan ko po si Eliza. Sa kabinalingan siya, ipinaikot niya ang mga mata. Alam ko po na hindi maganda ang una naming pagkikita kaya gusto ko pong bumawi sa kanya. Paliwanag nito. Sa galing nitong umakting sa harapan ng kanyang ama ay pwede na itong bigyan ng titulong Best Actor. Sige, maiwan ko na kayong dalawa. Pamamaalam ni Wilbert at binalingan si Eliza. Be nice to him. Anito sa nagbabantang boses. Tumango na lamang siya. Nang makalabas ang kanyang ama ay pumalakpak siya. Best Actor of the Year. Pang-famas ang acting. Aniya na may ngisi sa mga labi. Napakunot noo si Shane at dahan-dahang lumapit sa kanya habang titig na titig sa kanya. Totoo yung mga sinasabi ko sa iyong ama. Hindi ako umarte lamang, Eliza. Anito habang matamang nakatitig sa kanya. So, sincere ka na sabihin mong babawi ka? Tanong niya. Tumango ito at bigla na lang hinawakan ang kanyang kamay at iginiya siya sa mesa na nasa opisina niya. Hindi niya alam pero wala siyang naramdamang pagtutol sa ginawa nito. Ipinaghila siya nito ng upuan. Sit. Utos nito na sinunod naman niya.
Siguro, mas mainam na huwag muna niya ito sungitan. Titingnan niya kung totoo na babawi ito sa kanya. Baka sabi lang nito iyon para makuha ang loob niya. Kinuha na nito sa loob ang laman ng paper bag na dala at ipinatong iyon sa mesa. Nakatitig lamang siya sa lalaki habang ginagawa iyon, hanggang sa bigla itong nag-angat ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Nagluluto ka pala, komento niya. Ngumiti ito dahilan para lumabas ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Napakamot ito sa bato. Hindi, niluto ito ni Aling Teresa ang kasambahay namin. Tugon ito habang binubuksan ang takip ng isang Tupperware. Naamoy niya ang mabangong aroma ng pork menudo. Umupo na rin si Shane sa katapat niyang upuan matapos lagyan ng kanin ang kanyang plato. Salamat, wika niya at ngumiti. Ayan, mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti. Puri nito sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin. Huwag mo nga akong binobola. Gusto mo bang sungitan ulit kita? Pagtataray niya na nakataas pa ang kilay. Natawa naman si Shane sa inasal niya at itinaas ang dalawang kamay. Hindi na, kain na tayo. Anyaya nito sa kanya. Natawa naman siya. Biro lang, sabi niya at natatawa pa rin pagkuhan ay tumitig siya sa binata. Salamat. Aniya at nagbaba na ng tingin para doon ito ng atensyon sa pagkain dahil hindi niya kayang tagalan ang titig ng binata. Ano bang nangyayari sa kanya? Nasa kwarto noon si Elisa at nagbabasa ng pocketbook na may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Ibinaba niya ang hawak na pocketbook at tinungo ang pintuan para buksan iyon. Dad, bakit po? Tanong niya sa kanyang ama nang mapagbuksan niya ito ng pintuan. Iniabot ito sa kanya ang isang invitation card na kulay violet. Para san puto? Curious niyang tanong. Napangiti ang kanyang ama. Inaanyayahan ako ni Mr. Wilson na dumalo sa kanyang kaarawan bukas ng gabi. Kaso tinatamad ako anak. Maaari bang ikaw na lang ang pumunta? Tanong nito. Ramdam ni Elisa na may binabalak ang kanyang ama dahil iba ang kislap ng mga mata nito. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Dad, may balak ka ba? Parang kanyang tanong. Anak, wala. Ano naman ang babalakin ko? Gusto ko rin naman na makadalo ka para hindi laging nandito ka sa kwarto mo at nagmumukmok. Tugon ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim at tumango. Okay. Pagsang-ayon na lang niya. O sige anak, matulog ka na. Good night. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang ama. Good night din po. Aniya at isinara na ang pinto. Napangiti si Wilbert nang maisara ni Elisa ang pintuan ng kwarto nito. Kaagad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at tinawagan si Charles. Ilang ring lamang ay sinagot na nito ang tawag. Kamusta? Umuoo ang dalaga mo? Tanong ni Charles sa kabilang linya. Malapad na napangiti si Wilbert. Oo, future balae. Tiyak na sa gabing yun ay madedevelop ang dalawa. May kumpiyansa ang sabi ni Wilbert. Natawa ang nasa kabilang linya. Excited na ako na maging future balae ka, Wilbert. Ani ni Charles na ikinatawa niya. Dumating ang araw ng kinabukasan at abala si Elisa sa pag-aayos sa sarili para sa kaarawan ni Mr. Danilo Wilson. Nasa harap siya ng salamin at pinapahira ng pulang lipstick ang kanyang labi. Simple ang long gown na kulay violet ang kanyang suot dahil iyon ang dress code ng kasiyahan. Pagkatapos ayusan ng sarili, lumabas na siya ng silid at bumaba ng hagdan para magtungo sa garahe. Laking gulat niya na makita si Shane sa salas. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya rito. Tumayo si Shane at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sinusundo ka, sabi kasi ni Tito Wilbert na sunduin ka dahil sabay tayong pupunta sa birthday party. Kumunot ang noo nito. Wala ka bang idea na susunduin kita? Nagtatakang tanong ng binata sa kanya. Umiling siya. Si Dad talaga. Plano niya to. Aniya sa isip. Wala, mukhang sinet up ata tayo. Aniya na napailing-iling. Natawa si Shane. Hayaan mo na. Anito at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Halika na. Tinitigan lang niya ang kamay nito. Ngunit, kaya kong maglakad ng hindi ka nakaalalay sa akin. Pagsusungit niya pero ang totoo na gustuhan niya ang pagiging gentleman nito. Napabuntong hininga na lang si Shane sa ginawa ni Elisa at sinunda na lang ang dalaga. Nang marating nila Elisa at Shane ang venue ng birthday party, ipinark ni Shane ang sedan sa espasyo sa tabi ng isang magarang sasakyan. Lumabas siya at pinagbuksan si Elisa ng pintuan. Tipid itong humiti. Salamat. Anito,
Inilahad niya ang siko rito. Siguro naman, hindi mo na ako tatanggihan ngayon. Hindi naman pwede na hayaan ko ang isang magandang dilag na mag-iisang maglakad sa loob. Wika ni Shane at binigyan ng matamis ng ngiti ang dalaga. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Umaangkla ito sa kanyang braso na ikinangiti niya. Pasensya ka na kanina. Wala lang ako sumu dahil sa ginawa ni Dad. Hinging paumanhin ng dalaga. Ayos lang, sanay naman na ako. Biro niya na ikinatawa ng dalaga. Gusto ko yan. Komento nito na natatawa pa rin. Naisipan niya ang biruin nito. Ano ka mo? Gusto mo ko? Pilyo niya ang biro kay Eliza. Ha? Wala akong sinasabing ganun, no? Tanggi nito na ikinatawa niya. Biro lang, pero wala namang masama kung magkagusto ka sa akin, diba? Seryoso niyang tanong na ikinanlaki ng mga mata ni Eliza. Nag-iwas ito ng tingin. Naiilang sa pinag-uusapan nila. Pasok na tayo sa loob. Aniyaya nito pero kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Ibig sabihin, naapektuhan ito sa sinabi niya. Okay. Aniya at iginaya na ito papasok sa loob. Nang makapasok sila Eliza at Shane, naghanap si Shane ng mesang mauupuan. Akmang igigiya na siya ng binata sa nakitang bakanteng mesa nang may tumawag sa kanila. Mr. Clavier and Miss Marquez. Sigaw ni Danilo Wilson sa di kalayuan habang naglalakad palapit sa kanila. Napabaling ang atensyon ni na Shane at Eliza sa may kaarawan. Mr. Danilo. Ganting bati ni Shane at inilahad ang kamay sa lalaki nang makalapit ito. Tinanggap naman ni Danilo iyon. Napabaling sa kanya ito. Miss Marquez, kamusta? Magiliw nitong tanong, ngumiti siya. Ayos naman po. Maligayang kaarawan po. Bati niya na tinugon naman ito ng masuyong ngiti. Binalingan ni Danilo sa Shane. Kilala nito ang ama ng binata. Kasintahan mo na si Miss Marquez? Tanong nito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil sa tanong nito. Napabaling siya kay Shane at hinintay ang isasagot nito sa tanong ni Danilo. Bumaling sa kanya si Shane. Nililigawan ko pa lamang po siya. Tugon ng binata habang titig na titig sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa pagkabigla. Nang matapos mag-usap ang dalawa at nakapagpaalam na sa kanila si Mr. Wilson, ay iginiya siya ni Shane sa bakanting mesa at ipinaghila ng upuan. Bakit mo sinabi na nililigawan mo ko kahit hindi naman? Galit-galitan niyang wika dahil sa totoo lang gusto niya ang ideyang liligawan siya nito. Hindi niya alam pero masaya siya ng mga sandaling iyon nakasama ang binata. Bakit? Kung sakaling liligawan kita, papayag ka ba? Tanong nito na naging dahilan para maumid ang dila niya. Hindi niya alam ang itutugon sa sinabi nito. Tumawa si Shane. Biro lang. Anito at umupo na sa katapat niyang upuan. Napakagat-labi siya. Bakit naman kasi umaasa siya na seseryosohin nito ang sinabi kay Mr. Wilson? Hindi siya nito kailanman magugustuhan. Napatango-tango na lang siya. Tumayo si Shane. Pupunta lang ako saglit sa CR. Hintayin mo ako dito. Ani ni Shane at umalis na sa kinauupuan nito. May dumaang waiter na may hawak na tray na may lamang wine. Dalawa nga po. Wika niya. Binigyan siya at umalis na. Uminom siya sa wine glass habang tinitignan ang mga nagsasayawan sa salo ng musika sa gitna ng bulwagan. Akmang iinom ulit siya sa wine glass na hawak na may magsalita sa likuran niya. Hello miss, mag-isa ka lang ata. Lumingon siya para tingnan kung sino ang nagsalita. May itsura ang lalaki pero mas lamang ng isang paligo si Shane. Oo, isang paligo lang dahil naiinis pa rin siya rito dahil sa biro nito na hindi niya nagustuhan. Oo, wala kasi ang kasama ko eh. Bakit? Tanong niya. Pwede ba kitang isayaw? Magalang nitong tanong at inilahad ang palad nito. Oo naman. Tugon niya at ngumiti ng tipid rito. Akmang aabutin na niya ang palad nito nang may magsalita sa likuran niya. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa'yo na ayain ang girlfriend ko na isayaw? Matigas na sambit ni Shane. Nagsalubong ang kilay niya. Kanina sabi niya kay Mr. Winston nililigawan. Ngayon, girlfriend? Ano ba talaga? Kaagad naman na binawi ng lalaki ang kamay at yumo ko. Nako, pasensya na. Hindi ko alam. Hinging pa umanhin ito na kababakasan ng takot ang mukha at boses saka nagmamadaling umalis. Hinarap niya si Shane. Magsasalita na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya at iginiya siya sa gitna. Napakagatlabi siya nang pumalibot ang mga kamay ng binata sa kanyang bewang. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay para ipalibot sa liig nito.
Kung hindi ako nakarating agad, edi nakikipagsayawan ka na sa iba. Pagalit nitong sabi pero mahihimigan roon ang pagtatampo. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit? Di ba sabi mo hindi mo ako nililigawan kaya may karapatan akong tanggapin ang pakikipagsayaw niya? Aniya saka inirapan nito. Huli na para mapagtanto niya ang sinabi, patay. Tumaas ang sulok ng labi nito. So, gusto mo naligawan kita? Tanong nito na may mapanoksong ngiti sa labi. Inirapan niya ito. Hindi wala akong sinabing ganun. Pagtanggi niya pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Pinisil ni Shane ang ilong niya. Binigyan niya ito ng masamang tingin pero hindi nagpadala ang binata sa ginawa niya. Mas lalo pa siya nitong hinapit palapit sa katawan nito saka bumulong sa kanyang tenga. You look pretty tonight. Puri nito sa kanya na naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat. Ikaw rin naman, napakagwapo mo ngayon. Abalik puri niya kay Shane. Tinitigan siya ni Shane. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan rito ng matagal. Gusto kita, Elisa. Pag-amin ng binata sa kanya. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Seryoso? Pinagtitripan mo ba ako? Tanong niya na hindi pa rin makapaniwala. Natawa ng malakas si Shane na naging dahilan para mapabaling sa direksyon nila ang ibang mga bisita. Inirapan niya ito. Pagtripan mo pa ako at talagang hindi na kita papansinin. Pananakot niya rito. Pinakatitigan siya nito. Oo, gusto kita, Elisa. Napalunok siya. Seryoso nga ito. Paano ka naman magkakagusto sa akin? Lagi kitang tinatarayan, di ba? Aniya habang nakikipaglabanan ang titig rito. Basta, naramdaman ko na lang na masaya ako kapag kasama kita. Hindi naman kailangan ng specific na reason para magustuhan kita. Gusto rin naman kita Tugon niya sa sinabi nito saka isinandal ang ulo sa dibdib nito. Naramdaman niya ang labi ni Shane na dumampi sa kanyang ulo. Na mga sandaling iyon, nakipagsayawan sila kasabay ng mga naroon habang may malamyos na musika na pumapailan lang sa kabuuan ng bulwagan. Hindi pa tapos ang okasyon pero nagpasya na sina Elisa at Shane na umuwi. Nagpaalam na sila kay Mr. Wilson na nagpasalamat naman sa kanilang pagdalo. Salamat. Wika ni Elisa kay Shane nang marating nila ang kanilang mansyon. Tiningnan siya ni Shane. You're welcome. Tugon nito at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Hinawin nito ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mukha sa kadahan-dahang inilapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Can I kiss you? Hinging permeso ni Shane. Yes? Patanong niyang sagot. Natawa si Shane sa sagot niya. Bakit patanong? Tanong nito na natatawa pa rin habang titig na titig sa kanyang mga mata hanggang dumako iyon sa kanyang labi. Ang arte mo, bahala ka nga dyan. Pagsusungit niya at akmang iiwas niya ang mukha ng sapuin ng binata iyon at siniil ang kanyang labi ng mapusok na halik. Banayad at maingat ang bawat galaw ng labi nito. Sandali lamang iyon hanggang sa putulin na ni Shane ang halik. Good night. Anito at hinalikan siya sa noo. Napapikit na lang siya sa ginawa ni Shane. Good night then. Mag-iingat ka. Paalala niya. Ngumiti ang binata at kinindatan siya na naging dahilan para mamula ang pisngi niya. Sure. Lumabas na ito ng sedan at pinagbuksan si Elisa ng pintuan. Hinintay naman ni Elisa na makapasok sa loob ng sasakyan si Shane at tuluyan itong makaalis bago siya nagpasyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Kinaumagahan, maagang nagising si Elisa para pagpasok sa trabaho. Matapos makapagbihis ay bumaba na siya ng hagdan saka nagtungo sa kusina para mag-almusal. Nadatnan niya ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo. Dad, good morning. Bata niya sa ama. Kagabi ay nakapag-usap na sila tungkol sa ginawa nito. Hindi naman siya nagalit dahil maganda naman ang naging kahihinatnan ng nangyari. Good morning din. Ganting bati nito sa kanya na may masuyong ngiti sa labi. Dad, may gusto po ako kay Shane. Pag-amin niya. Hindi naman siya naglilihim rito. Ibinaba nito ang hawak na dyaryo at tiningnan siya. Mabuti naman kung ganun dahil kayo ang gusto naming magkatuluyan ni Charles. Anito na hindi pa rin naaalis ang pagkakangiti nito bagkos, mas lalo pa iyong lumapad. Napangiti na lang siya lalo nang maalala niya ang halik na pinagsaluhan nila ng binata kagabi. Magana silang kumakain na mag-ama nang pumunta si Eleanor sa kusina, ang 4 na taon na nilang kasambahay. Sir, may bisita po kayo. Uwi ka nito.
Sino? Tanong naman ng kanyang ama. Shane po ang pangalan, nasa salas po. Sagot ni Eleanor at makahulugan siyang tiningnan. Tumayo siya, excited siyang makita ang binata sa umagang iyon. Ako na po ang haharap sa kanya, Dad. Aniya. Natawa naman ang kanyang ama. Ikaw naman ang sadya niya. Biro nito na ikinapula ng kanyang pisngi. Dali-dali siyang nagtungo sa salas at nadatnan ang binata na nakaupo sa isang pang-isahang sofa. Agad na tumayo si Shane nang makita siya. Good morning, Eliza. Pasensya na, maaga akong pumunta rito. Gusto ko lang sanang magpaalam na pupunta akong Singapore para siyasatin ang branch namin roon. Pagpapaalam nito. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib sa kaalamang hindi niya makikita ang binata. Ilang araw ka naman doon? Tanong niya. 1 linggo. Napatango-tango si Eliza. Bakit mo ipinapaalam sa akin to? Hindi mo naman ako girlfriend. Napatitig sa kanya ang binata at bahagyang natawa. Oo nga pala. Hindi pala kita girlfriend. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Tugon nito sa kadali-daling lumabas ng bahay. Ramdam ni Eliza na nasaktan ng binata sa sinabi niya. Napakagatlabi siya para pigilan ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ba niya sinabi ang mga iyon? Asaan si Shane? Tanong ng kanyang ama. Nagbaba siya ng tingin para itago ang mukha dahil baka mapansin ng kanyang ama ang lungkot sa kanyang mukha. Umalis na po, Dad. Punta lang po ako sa kwarto ko. Kunin ko lang po ang shoulder bag ko. Uwi ka niya at nilampasan ang kanyang ama saka nagmamadaling tinungo ang hagdan. Hindi mo naman ako girlfriend. Kanina pa paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Shane ang mga salitang iyon habang lulan siya ng private airplane nila na magdadala sa kanya sa Singapore. Kasama niya ngayon ang kanyang amang si Charles. Kanina ka patahimik dyan, Shane. May problema ba? Tanong ng kanyang ama sa nag-aalalang tinig. Lumingon siya sa ama na nasa tabi lamang niya. Dad, pwede 2 araw lang ako? Tanong niya. Kitang-kita niya ang pagtaas ng sulok ng labi ng kanyang ama. Bakit? Namimiss mo na ba si Eliza? Tudyong tanong ni Charles. Alam kong nagtatampo siya ngayon sa biglaan kong pag-alis. Gusto ko na rin magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Oo. Mahal niya na ang dalaga. Mabilis man pero iyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ang makasama si Eliza. Ngumiti ng malapad si Charles. Good. Sige, after 2 days, makakauwi ka na. Mabuti naman at naisip mo ang bagay na yan. Mahirap mahiwalay sa taong mahal mo. Anang kanyang ama, ngumiti siya. Tama ka dyan, Dad. Aniya na may tipid na ngiti sa labi. Na mga sandaling iyon ay buo na ang pasya ni Shane. Bahala na, ang mahalaga nagtapat siya ng pag-ibig sa dalagang sinisinta. Ngayon ang ika-4 na araw na hindi nakita ni Eliza si Shane at pakiramdam niya, 2 linggo iyon. Napatingin siya sa pintuan nang bumukas iyon at pumasok si Annabel, ang kanyang sekretarya. Si Eliza ang presidente ng Marquez Enterprise. Lumapit ito sa kanya. Bakit, Annabel? Tanong niya na kababakasan ng lungkot ang boses. Makikita sa mukha ni Annabel ang pinipigilang ngiti. Ma'am, punta po kayo sa conference room. May naghihintay po sa inyo doon. Napakunot noo siya. Sino? Basta, punta na lang po kayo doon, ma'am. Sagot nito at umalis na. Napabuntong hiningan na lang siya. Sino naman kaya yun? Wala siya nagawa kung hindi ang tumayo at lumabas ng silid para magtungo sa conference room. Pipihitin na sana niya ang doorknob nang may magsalita sa likuran niya. I missed you. Anang boses na kilalang kilala niya. Ang boses na hinahanap-hanap niya sa makalipas na 4 na araw. Pumihit siya paharap at nanlaki ang mga mata niya nang kahibla na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Shane, bakit narito ka? Di ba dapat nasa Singapore ka? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi makapaniwala na nasa kanyang harapan ang binata. Umuwi agad ako para makita ka. Inirapan niya ito. Maniwala ako sa'yo. Pagtataray niya pero sa totoo kinikilig siya ng mga sandaling iyon. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na na-miss kita? Seryoso nitong sabi habang nakatitig sa kanyang mga labi. Tumibok ng malakas ang kanyang puso dahil doon. Sabi ni Annabel may naghihintay raw sa akin rito sa loob. Aniya na hindi pinansin ang sinabi nito at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng conference room.
Napatakip siya ng bibig na makita ang salitang, "Will you be my girlfriend?" Nagawa sa balloon. Bumaling siya kay Shane. "Will you be my girlfriend?" Tanong nito na kababakasan sa mukha ang takot. Takot na baka tanggihan niya ang alok nito. Tumango-tango siya. "Yes, Shane." Pagsang-ayon niya, kaagad siyang nilapitan ng binata at siniil lang mapusok na halik sa labi. "Mahal kita." Ani ni Shane nang tapusin nito ang halik. Pinakatitigan siya nito. Ngumiti siya. "Mahal din kita." Tugon ni Eliza. Nang mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang kagalakan sa kanyang puso.